Hi Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for April 2, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 2, 2024. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 2, 2024. Okay, Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 2, 2024. May nakita ko dito na nagkaroon ng desisyon kasi naggalit kayo. Nakita ko dito galit kayo, nasaktan kayo at may argument na nagganap. Tapos please be reminded, Cancer, Pisces, and Scorpio, na huwag kayong maggawa ng desisyon kung galit po kayo or hindi magandang inyong energy. Kasi kayo po ang mapapahamak nito. Proven and tested na yan. So huwag kayong gumawa ng desisyon kung hindi magandang inyong energy. Lalo na't paggalit kayo. At maaring may concern sa inyong career and finances. It might be kausap mo yung boss mo ngayon. You have a strength here. Ang ganda ng confidence nyo and courage. And nagkaroon ng authority, pagsunod, and protection. It might be galit kayo sa inyong boss. It might be yung boss nyo or mentor nyo ang inyong humihingi kayo ng advice sa kanya. Pwede din na parents mo ito or isang mother figure. Okay? So may nakita rin ako ditong may binabasa kayong libro para may makuhang learnings, knowledge. At may nakita akong document dito na hawak-hawak nyo. May nakita ko dito na may malalaman kayong clarity or sekreto. Maging may ganap na naging honest ka sa kanya or naging honest siya sa inyo. It might be na may ganap na galit kayo sa inyong boss or amo. Kasi may nalaman kayong sekreto.
Okay. Ang mga mensahe po na para sa inyo is, wow, Cancer, Pisces, and Scorpio, fruits of labor. Magandang bunga. Nagbubunga na po. May resulta na sa inyo sipag at tiyaga. It's time to reap the fruits of your labor and become rich. Wow! Rich gain is here. So, congratulations sa mga nagsipag dyan, nag-take ng action. So, claim this message, ha? Fruits of labor. It is time to reap the fruits of your labor and become rich. Ang ganda. And another message is fast changes. Things happen suddenly things happen suddenly in a short period and a hurry. So may biglaang pagbabago sa inyong buhay. Take bold steps forward. So bigyan ng action po daw yung mga pagbabago. I consider this as a new beginning, as an ending kasi may resulta. Tapos papasok kayo sa new beginning. And this is new beginning. So may binigay sa inyo na opportunity. It might be a project, it might be an opportunity, job opportunity, or kung anong pa yung opportunity na yan, bigla ang pagbabago to sa inyong buhay. So kailangan po ng bigyan ng action. Bigyan ng action. Spirits Guide, energy po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 2, 2024. Spirits Guide, career and money po ni Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong April 2, 2024. Spirits Guide, love life, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 2, 2024. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po sa career and money for April 2024 gabay tarot reading. At saka may April 2024 gabay tarot reading nyo na po. So, marami kayong i-check. Separated video pa rin iyon. Cancer, Pisces, and Scorpio. Yung monthly gabay tarot reading nyo po. Career and money. Monthly gabay tarot reading, and so on. So, check nyo po. At saka, may ongoing pa tayo na bagong video for you, Cancer, Pisces, and Scorpio. At may, okay. At open na rin yung schedule natin for booking. For booking sa mga gustong magpa-personal reading po dito. Sa gustong magpa-personal reading nyo po, magpa-book na po kayo. Okay? How to book? Check nyo po yung description box ng video ninyo na ito. May link po dyan. I-click nyo po. And message me for inquiry and for booking. So maraming salamat po. Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 2, 2024. Wow! So this is fruits of labor also. Kasi may nakita kong wealth dito. Inheritance.
Some of you makatanggap ng mana, pensyon, retirement, o masaganang ani ng buhay. So this is the clarification of your cards here. Fruits of labor. It's time to reap the fruits of your labor and become rich. Wow, ang ganda. So spend time sa inyong family rin. Nakikita ko dito, nag-save ka ng money para sa inyong family rin. Like for example, educational plan. Example yan ha. May nakita ako dito na some of you sa mga single dito na papasok lang kayo o interesado lang kayo magkarelasyon kung ito ay seryoso sa buhay. And some of you, this card is a sign na ipakilala mo na yung partner sa inyong family at sa mga kaibigan. May nakita ko dito na nag-uusap kayo ng iyong family kasi may plano kayo ng pamilya na magbuo ng family business at full support ang family mo sa inyong plano na sa inyong negosyo. Kasi may plano ka sa inyong negosyo at maaring nagbigay ito ng tulong para maisakatuparan ang inyong plano sa buhay. Ang ilan sa inyo may alok na business partnership dito sa inyong family at sa inyong close friends. May posibilidad rin na bibili ka ng property ngayon. So some of you, may posibilidad na bibili ka ng property. Or nag-iisip kayo, nagpaplano kayo na bibili kayo ng property. Nakikita ko yung buo ang suporta ng mga tao na malapit sa iyo. Buo ang kanilang suporta, full support ang iyong kapareha o pamilya sa iyong plano sa buhay. At nakikita ko dito, humihingi ka ng advice sa mga tao, sa mga elders po. So this is the clarification of your card here, na humihingi ka ng advice. So this is a complete cycle and this is the clarification of the new beginning sa inyong buhay. May biglaang changes, ganun. Okay, ano pa? Sabi po ng card dito, Cancer, Pisces, at Scorpio, na wag po daw kayong mapanghinaan ng loob. Have faith sa universe. And trust yourself also. Huwag kayong mag-give up. Huwag kayong mag-give up. Tapusin nyo yung mga ginagawa nyo. Huwag kayong mag-create ng blockages. Kasi some of you nagkaroon ng blockages kasi galit kayo dito. May argument na ganap. Hanggat maaari, connect kayo sa inyong intuition. Let go of this feeling. Process mo yan. Huwag kayong mag-create ng blockages. Inspiration is on the way. Don't give up. Your body and soul will heal, but that healing will take time. So the advice is be inspired. Dreams do come true. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kailangan ng tatag dito. Okay? Kaya pala may lumabas dito. Oh. So, okay. Diba humihingi kayo ng advice sa elder, sa mga wiser, sa mga mentor, boss, parents. At nagkaroon na kayo ng confidence. So, try nyo. Kung napanghinaan kayo ng loob ngayon, kung napanghinaan kayo ng loob, nawalan kayo ng confidence, so try nyo na mag-seek kayo ng clarity, advice sa mga may experience na. Kasi ito yung paraan na magkakaroon ka ng ma-re-energize po kayo. Kasi napanghinaan kayo ng loob dito. Siguro na ano kayo, naapektuhan kayo sa ka-argument nyo kasi galit kayo dito. Ayun, tama tong gagawin nyo na nag-ask kayo ng advice sa mga wiser, mentors, boss, even your parents, at bumalik ang inyong anong tawag dito? Energy, kumpiyansa, ang inyong confidence. Okay, so career and money tayo. Some of you,
Nagkaroon ng stagnation. Diba sabi ko sa inyo kanina dito na may bigla ang pagbabago, fast changes na kailangan bigyan ng aksyon? And some of you, nilalaban niyo ang pagbabago. Hindi kayo handa. Mas gusto niyong nakaraan, yung natapos na. And huwag niyong pahirapan ang sarili niyo, Cancer, Pisces, and Scorpio. Kasi nakikita ko dito, nagkaroon kayo ng anxiety and stress kayo. Baka kailangan tanggapin yung mga nangyari na po. Itong pagbabago na ito is magbibigay ito ng magandang future sa inyo. Nakatadahan na po ito sa inyo na kailangan bigyan ng aksyon. Ending the situation means new opportunity is coming. A new beginning. It might be nangyari na sa araw na ito. It may be uncomfortable kasi bago lahat. This card tells you to let go and trust the universe and yourself. Kumbaga, swift change brings you new beginnings. Kailangan ng pagtanggap po dito. Yung pagbabago sa inyong career and money. Okay. So, ayun. Kasi itong pagbabago na ito is expansion and growth. Nagkaroon, di ba, ng collaboration, may tumulong sa inyo. May makipag-collab sa inyo. So, this is expansion and for your growth. Career growth, money, financial growth. May magaganap na collaboration talaga. Meron din na nag-hire kayo ng dagdag tao kasi hindi na kaya kasi sa dami ng trabaho, daming customer, kliyente. And may ganap na travel. It might be business travel. Actually, Cancer, Pisces, and Scorpio, bunga. So this is the clarification of your fruits of labor. Makikita mo na ang bunga, ang mga bunga na ngayong pagsisikap, ngunit maging mapagmasid. Kung may plano ka na, this is the time na gawin mo na ngayon. Take bold steps forward. So nakikita ko naman dito na ginagawa mo ng aksyon ang matagal mo ng plano for your growth. So may posibilidad na maglakbay po o ituloy mo na ang matagal mo ng plano like mag-abroad para doon na magtrabaho. So again, this is expansion and collaboration. This is for your financial growth. This is for your career growth. Nagkaroon ng expansion. And nakikita ko naman dito nag-take step na po kayo. So this is very good. So sa love life, self-love, partnership, and romance. And some of you, nakikita ko dito nagkaroon ng lack of focus. Loss of direction kasi nasaktan kayo kasi may away na ganap, which is the clarification of your card here. May away kasi hindi successful yung plano nyo or hindi naka-move on. Sabi po ng card dito na you need to create a concrete plan in order to regain momentum. Impulse control ay kailangan in order to grow and take action in a positive direction. This is also a warning of moving quickly. Or nagkaroon ka ng hesitation to take an action. Ito yung sabi ko sa inyo kanina na huwag kayong mag-hesitate. Para mawala yan, magbuo ng concrete plan. Para magiging confident po kayo. At saka yung mag-ask kayo ng advice sa mga mentor, boss, sa mga wiser, sa mga may experience na, even your, parents. Ganon. Okay? Nakikita ko dito na some of you na nagkaroon ng negative mindset, negativity. So, di ba? Palagi ko yan sinasabi sa inyo, palagi naming pinapaalala sa inyo na kung mag-isip kayo negativity, yan yung ma-attract nyo. Gusto nyo ba yon? Di ba? Hindi. So, do not attract negativity. Challenges, wag nyong gawin yung negative yung challenge nyo. Kasi challenge, makabenefit ka niyan eh. May matutunan ka dyan.
Mas makilala mo yung sarili mo dyan sa challenges na iyan. And prove to yourself also na kaya mo na itong challenge na ito. And prove to the universe na kaya mo na itong challenge na ito. Malay mo. Kasi may instances na kung kayanin mo itong challenges na ito, ibibigay ng universe sa inyo yung hiniling nyo. Malay mo, tinitest ka niyan kung gaano ka katatag. Diba? At the end of the day, kayo ang makabenefit niyan, yung challenge na yan. So, huwag niyong isipin na negative yan. Kung ano yung binigay niyo sa na negativity sa inyong sarili, binigay niyo sa nature, yan din yung bigay nila sa iyo. Okay? So, huwag kayong mag-isip ng ganyan, ng negativity. Positive affirmation po. I am loved. I am healthy. I am successful. Blessings come to me. Opportunities come to me. Yung mga magagandang bagay, pangyayari, yan yung i-attract nyo. And control your mind. Kailangan maging balanse yan. Kung hindi ka rin nagkaroon ng pagbalanse, kung naguguluhan ka na, then mag-grounding po kayo, magpaa kayo sa lupa. Kahit sa bakuran nyo lang, hindi nyo na kailangan mag-travel pa. Yung parati kong ina-advise sa inyo na magtingin kayo sa mga puno, sa mga green colors na mga dahon, pakinggan mo yung breathing mo. Kasi kung mag-connect ka sa nature, mag-connect ka sa earth, ito yung magbibigay sa inyo ng pagbalanse sa inyong energy. So yun ha, do not claim negativity. Cancer, Pisces, and Scorpio. And, itong away na ito, nagkaroon ng disharmony, nagkaroon ng disbalance, nalilito na ka na sa paggawa ng desisyon. Yun yung gawin nyo. Take time to your nature, take time to yourself, isipin mo ang sarili mo. Cancer, Pisces, and Scorpio. Kundi hindi mo maayos yung mga tao na sa paligid mo, ayusin mo muna yung sarili mo. Take time. Bigyan ng oras ang inyong sarili. Kung ready ka na, then, look inward to see where you can find the source of disharmony. Kung ano yung punot dulo ng problema nyo. Kung handa ka na ha, syempre unahin niyo po yung sarili niyo, Cancer, Pisces, and Scorpio. At kailangan natin tanggapin na hindi lahat ng kasing bait niyo po. Hindi lahat ng gusto niyong pangyayari ay mangyayari. Do not treat your challenges as negative. Kung nahihirapan kayo, yes, that's normal. Kailangan yung ma-overcome yan. Sayang to mga blessings, Diba? Sabi ko sa inyo na kailangan yung mag-attract ng positivity sa inyong buhay para tuloy-tuloy iyan. And diba sabi ko sa inyo, lalo na sa mga negosyante dito, kung naghaharap kayo sa mga gawain nyo, huwag kayong mag-say or magsalita ng bad words kasi yan yung ma-attack nyo. Okay? Kailangan talaga i-process nyo yan, Cancer, Pisces, and Scorpio kasi nahihirapan kayo na makawala sa inyong isipan, makawala sa mga nangyari na. Kasi nangyari na po yan, hindi na yan babalik po. Yung past, nangyari na kasi yan. Ang yung asikasuhin yung present para sa future. At the end of the day, kung gusto mong makatulong sa kapwa mo, tulungan mo muna yung sarili mo. I-achieve mo muna yung pangarap mo sa buhay. I-achieve mo muna yung pagiging successful. Kasi attack mo yung mga positive ha. Even yung mga tao na green flag, ma-attract sa inyo kung yun ay matuto kayong ma-attract, i-attract yung positivity at tuloy-tuloy yung positive energy nyo.
At i-workout niyo po yung pagtanggap sa mga nangyari na. At laging tandaan na hindi natin kontrolado yung isipan, yung sasabihin, yung aksyon ng ibang tao kasi may sarili silang buhay. Hindi lahat na kasing bait nyo, hindi lahat na kasing generous nyo. Kailangan natin intindihin din sila kasi iba-iba tayo di ba? Iba-iba tayo ng family, iba-ibang experience natin, iba-ibang disiplina. Kung kayo ang nakaalam sa kabutihan, di ba? Always ko naman sinasabi sa inyo na be love. Show your kindness. Kahit hindi maganda ang kanyang pinagsasabi or pinapakita niya sa inyo, show your kindness pa rin. Be love. Hindi lang yan para sa kanya, kundi para sa inyo. Sa ikakabuti nyo yan. Okay? Again, kung gusto mong tulungan yung kapwa nyo, tulungan mo muna yung sarili mo. Fix yourself. And I'm hoping na ma-achieve nyo yung goal nyo sa buhay, lalo na sa kanyang career and money, para tuloy-tuloy yan. Okay? So, focus sa career and money. Kasi ang ganda, ang ganda ng bigay ng pagkakataon sa inyo. Okay? And love yourself more, Cancer, Pisces, and Scorpio. Kasi you deserve to be loved. You deserve to be happy. Okay. Love message po para sa mga single. Ito yung sabi ko sa inyo na trust your intuition. Kasi si intuition ay hindi yan magkakamali. Kasi ang purpose ni intuition is yan yung magsasabi sa inyo yung katotohanan. Di ba? Yan yung magsasabi sa inyo yung taong hindi totoo sa inyo. Yan yung magsasabi ko ano yung susunod na hakbang para sa pagkilos. So, love message para sa mga love message para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa. 1111 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Okay. Ito yung sabi ko sa inyo sa first card nyo pa. Actually, dito pa. 'Di ba? Dito. Na magbigay pasalamat. I-acknowledge nyo yung na-receive nyong blessings, yung tagumpay. I-acknowledge nyo po and celebrate. Magbigay pasalamat, gratitude. Be grateful for all you have. Okay. So this is the clarification of your cards here na letting go. This message has to do with those things to which you cling. Kasi nag-cling pa kayo sa past Oo, dito 'di ba? May nangyari. So be it thought form, habit, creed, or situation, the time has come from letting go. Something is halting your progress and you are spinning your wheels. Once you embrace change, blessings will follow. So this changes pala is a wheel of fortune, pagbabago. New cycle sa inyong buhay na kailangan matapos at may pagbabago, may simula.
Kasi itong clinging to the past is yan yung hinder yan yung pumipigil sa inyo para hindi nyo mayakap or hindi nyo ma-receive yung opportunity, yung pagbabago sa inyong buhay. So once you embrace change, blessings will follow. See? Kailangan i-embrace natin yan kasi itong pagbabagong ito, nakatadhana yan sa atin. At yung challenges niyan, ang kasunod niyan is blessing, success. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para po kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong April 2, 2024. So sabi po ni Archangel Polymniac dito, let nature soothe you, serve the nature kingdom. Okay, so that is your reading. Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 2, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.